Unang natikman ko ang lutong ito ay kay Sis Mean, kasama namin sa bahay. At nung matikman ko, sobrang sarap niya. As in, sabaw pa lang ay ulam na. Kaya tinanong ko siya kung paano niya niluto at itinuro niya naman sa akin. At syempre, ituturo ko rin sa inyo. Una, nagluto muna ako ng tilapia. Pwede namang tilapia lang, kaya lang isa na lang yung tilapia ko. Kaya naman dinagdagan ko siya ng bangus. Piprituhin muna natin yung ating mga isda bago natin isa-set aside. Medyo tinusta ko siya kasi gusto ko sa tilapia medyo tostado. And yung bangus naman, isang piraso lang din. Hiniwa ko lang siya ng ganyan kalalaki. And kinoat ko muna siya ng harina para hindi tumilyansik. Kasi alam nyo naman, ang hirap matilyansik, napakasakit. And then, hanguin din natin. And isa-set aside din muna natin siya. Kasi may pipirituhin pa tayong talong. Ang sarap nito mga kaimbento. Pagkapanood nyo ito is itry nyo din. Talagang magugustuhan nyo rin, panigurado. And then, dun din sa same na mantika, lutuin naman natin ang ating mga talong. Bali yung talong, 2 pirasong malaki lang yan. Tapos hiniwa ko lang siya ng ganyan kaliliit para madaling maluto. Kasi nga naman ang mga talong dito sobrang lalaki mga kaimbento. 1 piraso pa lang is talaga namang pang-apat na tao na yung makakakain. Hindi kagaya ng talong natin sa Pilipinas na talaga namang maliliit lang tapos mahaba pero malasa. Dito kasi malalaki nga siya, matubig naman siya, tsaka matabang. Hindi kagaya sa Pinas na talagang malinamnam. Itortabo lang is talaga namang mapaparami ka ng kain. And then sa isang pan, maglagay tayo ng olive oil at igigisa natin ang ating bawang at sibuyas. Syempre, lagi kong inuuna yung sibuyas kasi nga naman yung bawang ay madaling masunog. Hiniwa ko lang ng ganyan kaliliit ang ating sibuyas. 1 medium size lang yan mga kaimbento. At pag nag-caramelize na yung ating sibuyas, isusunod na natin yung ating minced garlic. At pag naluto na yung ating garlic, isunod na natin itong ating 90 grams na tomato paste. Kailangan lutong-luto yung tomato paste mga kaimbento para hindi siya maging maasim. Kailangan gisadong-gisado siya. Yan ang turo ni Sis Mean, o diva, para hindi maging maasim yung sabaw na gagawin natin. And then yan, yung sabaw naman depende na sa dami ng inyong lulutuin ang inyong ilalagay. And then sunod naman natin ilagay ang salt, depende na rin sa inyong panlasa. And then, syempre, ang kambal ng asin is ang paminta. Depende na rin yan sa inyong panlasa. And then, nilagyan ko rin siya ng oyster sauce. 1 tablespoon lang. Hindi na nilagyan ni Sis Mea ng oyster sauce. Nilagyan ko lang, paeme lang, o diva. Baka lang meron siyang kakaibang lasa na maibigay. Pero kahit walang oyster sauce is pwede naman. And then, nilagyan ko rin siya ng isang beef cube at sili. Kasi pampagana namin yan kumain. Pag maanghang ang ulam, talagang ginaganahan kaming kumain. And then pag kumulo na yung sabaw, sunod naman nating ilagay ang ating mga napritong isda. And then pakuluan lang natin ng mabuti yan mga kaimbento hanggang sa lumasa yung piniritong isda doon sa sabaw. And then pag kumulong-kumulo na siya, tsaka naman natin isusunod ditong ating mga napritong talong. Ilang kulo na rin yan is luto na. Hindi ko na naipakita kasi yan na yung time na sumabog yung aming kalan. Thank you for watching mga kaimbento. Love you.